Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say, hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay atin lamang binabasa, atin lamang pinag-aaralan o atin lamang pinapakinggan. Kailangan po natin itong sang-ayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, angkinin ng buong puso at ideklara ng buong puso nang magkagayon ito po ay magkaroon ng kapangyarihan at katuparan sa ating mga buhay. Let us read here in Psalms 106 verse 1, Tagalog ang Biblia. Purihin ninyo ang Panginoon o mangagpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailan man. And in Amplified Version, Psalms 106:1, Praise the Lord, Hallelujah, O give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy and loving kindness endure forever. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Psalms, particularly in chapter 106, is unknown. Subalit, isa lang po ang tiyak. He was one of the psalmists in the book of Psalms. And sinasabi po dito mga kapatid na purihin ninyo ang Panginoon. He admonished and he advised and he encouraged the people of God to praise Him. Mga kapatid, we have already differentiate the word praise and worship. Pag sinasabing praise, it's all about what He did sa buhay po natin. Pag sinasabi namang worship, it's all about who He is sa buhay po natin. Kaya pag sinasabing purihin ninyo ang Panginoon, ay para bang kailangan natin i-recall and we need to be reminded sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, lalo na po sa krus ng Kalbaryo mga kapatid. Kaya purihin ninyo ang Panginoon o mangagpasalamat kayo sa Panginoon. We have to give thanks. We have a lot of things to give thanks to God. Hindi na po natin maiisa-isa ang napasalamatan ang Diyos. Ang wika nga, we don't have enough word to say thanks to God. At of course, yung mga bagay na ating pong nare-recall, yung mga bagay na ating pong nalaala, yun po ang ating ipagpasalamat sa Diyos because as what I said, hindi na po natin maiisa-isa dahil sa dami-dami ng ginawang mabuti sa atin ng Diyos ay hindi na po natin siya maiisa-isa. And of course, the purpose why we're giving thanks and why praising God is because He is good. Ang wika po dito, ang Diyos ay mabuti at ang kanyang kagandahang loob magpakailanman. Tulad po ng sinasabi po ni Paul, mga kapatid, sa mga mananampalataya sa Filipos, he who began a good works in us, once the Lord started goodness sa buhay po natin, it will be forever. Kasi the Lord never stop doing good sa atin ayon sa kanya namang covenant or agreement or testament sa mga Israelites people. Kaya mga kapatid, whatever He started in us, He will continue it and He will do it forever, brethren in Christ. Kaya we have a lot of reasons to give thanks. We have a lot of reasons to praise Him dahil marami na po ang Diyos, marami na pong ginawa ang Diyos sa buhay natin, marami pa pong ginagawa ang Diyos sa buhay natin, at marami pa pong gagawin ang Diyos sa buhay po natin. That's why our today's message entitled, Let us give thanks to the Lord. Mga kapatid, the thing that we can do sa lahat ng tinapos na gawa ng ating Panginoon Kristo, as what I said while ago, sa lahat ng ginawa, ginagawa at gagawin pa, the thing that we can do to God ay ang magpasalamat. Because alam nyo po mga kapatid, ang pagpapasalamat ito ay isa sa mga magic words ang wika nga ng iba. At ito po ay susi
para sa isang panibagong pagpapala sa ating buhay. 'Di ba? Sabi pa nga mga kapatid sa Psalms, enter into His gates with thanksgiving. Kaya yung password, every time that we come to Him, every time that we pray to God, every time that we praise Him, every time that we worship Him, and every time that we serve Him, let us always come to Him with thanksgiving. Kaya mga kapatid, ang ating password ay thanksgiving sa tuwing tayo ay lalapit sa presensya ng ating Panginoon. And our today's promises, we are going to acronym the word lacking, L-A-C-K-I-N-G. Brethren in Christ, once we have the Lord in our lives, hindi na po tayo maglalak ng ano pa mang bagay. We will not be lacking in anything because He is our everything. Wala na tayong hahanapin pa, wala na tayong kakailanganin pa because He is all in all. He is everything, brethren in Christ. Kaya nga, He alone can make us complete dahil kapag kailangan natin ang kagalingan, He is our Jehovah Rapha. Kapag kailangan natin ng provision, He is Jehovah Jireh. So, brethren in Christ, once we have God, we will not be in lacking anymore. First point, praise Him for He is loving to us. Yun po ang sinasabi kanina. Loving kindness. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. Despite of who we are, despite of what we have, He's still loving. Hindi po nakabase ang pagmamahal ng Diyos sa kung ano ang mayroon tayo, sa kung sino tayo. Mga kapatid, ang Diyos ay naging mapagmahal dahil ito ay kanyang personalidad. Ito ay personality, sabi nga ng sulat ni Apostle John, brethren in Christ, sa 1 John, brethren in Christ, God is love. This is very nature of God to love, brethren in Christ. Kaya He is loving towards us. He is loving to each and every one of us. Kasi mga kapatid, it is His nature, regardless of what we have, regardless of who we are. And then second point, praise Him for He is attentive to us. Mga kapatid, isa sa mga paborito kong verse ay yung sa Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee. Why? Because God is so attentive. Kaunting tawag lang po natin, He is always there. Mga kapatid, sabi nga ng kanta, just call my name and I will be there. Bakit po ganun ang Diyos, mga kapatid? Dahil sabi rin po ng Psalm, mga kapatid, He is the very present help in times of trouble. Kaya mga kapatid, tuwing tatawag tayo sa Lord, ay naroon siya. Naroon ang kanyang pagtulong, mga kapatid. In fact, bago pa nga tayo tumawag, mga kapatid, tinugon na tayo ng Panginoon because as a good father, He knows what to do sa kanyang mga anak na mayroong mga pinagdaraanan, mga anak na mayroong nararanasan, sa mga anak niya na mayroong po, mga kapatid, na nararamdaman. Kaya God is so attentive sa bawat isa sa atin. And then third point, praise Him for He is compassionate to us. Mga kapatid, tandaan po natin na when Jesus Christ did His ministry for 3 years here on earth, He always moved with compassion because God is so compassionate. Kaya siya po ay caring. Siya po, mga kapatid, ay concerned. Kasi naandun yung compassion. Pag sinabing compassion, mga kapatid, nararamdaman niya ang nararamdaman natin. Naranasan niya ang naranasan natin. Kaya kung may nakakaunawa sa sitwasyon sa bawat isa sa atin, yun po ay Diyos, mga kapatid. Dahil napagdaanan niya ang nadaanan. Kaya nga, ang sabi nga ng Bible, nagkatawang tao ang Diyos para mga kapatid, kanya talagang maramdaman, maranasan, matikman kung ano ang nararanasan po ng isang tao. Kaya
Dito, mga kapatid, God is so compassionate sa atin. Jesus is so compassionate sa atin. Kaya ayaw niya tayong umiiyak, ayaw niya tayong nasasaktan, ayaw niya tayong nahihirapan because He is so much caring and He is so much concerned because He is compassionate God. And fourth point, praise Him for He is kind. Alam niyo po mga kapatid, maganda yung kind, yung mayroong kagandahang loob, kabutihang loob. Kasi out of it, doon po tayo mga kapatid nagiging, sabihin natin, doon tayo natututo makipagkapwa-tao, should I say, brethren in Christ. Kasi napakahalaga yan sa atin na mga anak ng Diyos, born again Kristyano at mananampalataya, ang magkaroon tayong kagandahang loob sa ating kapwa, kabutihang loob sa ating kapwa, gininto ang loob sa ating kapwa, and we can only do that once we are filled with the kindness of God. Ang wika nga, we cannot give whatever we don't have. We can only give what we have, brethren in Christ. Kaya pinupuno tayo ng kindness ng Lord, kagandahang loob ng Diyos, kabutihang loob ng Diyos, gininto ang loob ng Diyos, so that we can do it to others, brethren in Christ also. Kaya mahalaga na maunawaan po natin ang mga bagay na ito at ipagpasalamat natin sa Diyos. Sabi ko nga, kaya tayo naging mabuti, hindi dahil sa tayo ay mabuti, dahil mayroong Diyos na nagpasimula ng kabutihan sa atin. Kaya again, kaya tayo ay nakakagawa ng kagandahang loob, kabutihang loob, gininto ang loob sa ating kapwa dahil una ang Diyos na nakagawa ng kagandahang loob, kabutihang loob at gininto ang loob sa bawat isa sa atin. Fifth point, praise Him for He is intimate to us. Mga kapatid, tandaan po natin na isa sa mga paborito ko, ang sinabi ni Paul sa Romans 8, that no one can separate us from the love of God. Ibig sabihin, we are too close, we are too intimate, brethren in Christ, and we are too nigh and near to God. Close tayo sa Panginoon. At wala nang pwedeng makapaghiwalay mga bagay sa kalangitan, mga bagay sa kalupan, o mga bagay maging sa ilalim ng lupa. No one can separate us because once the Lord intimate to us, pag naging close na si Lord, hindi kanya iiwanan, hindi ka na bibitawan, mga kapatid, because He is intimate God sa atin. Kaya diba, sabi nga po din ni Apostle James, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Pag yumakap ka ng mahigpit sa Diyos, lalo kang yayakapin ng Diyos ng mahigpit. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, kung sa panahon na wala tayong mga problema, wala tayong mga pasanin, wala tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, ang Diyos ay intimate sa atin, sa panahon pa kaya na kung kailangan natin siya sa mga panahon ng pagsubok, problema, pasanin, ang hindi tayo hawakan, hindi tayo yakapin ng ating Panginoon. And of course, brethren in Christ, 6 point, praise Him for He is nice to us. Alam niyo po, lagi niyo rin naririnig sa akin na hindi lang ang Diyos mabuti, mabait din po ang Diyos sa atin. Alam naman po natin pag sinasabing mabait, ayaw niya tayong saktan, hindi siya nananakit. Kaya nga, lagi kong sinasabi din na ang mga makasalanan are worthy for the punishment. Ang mga makasalanan are worthy for, sabihin natin, consequences of what they have done. Pero hindi po ginagawa ng Diyos yun. Ang sabi nga ng Pedro, mga kapatid, o ang sulat ni Apostle Peter, na ang Diyos ay mapagpahinuhod, mapagpasensya. Siya po ay may tinatawag na maximum tolerance. Hindi niya pa iginagawad ang pagpaparusa. Bakit? Kasi ayaw niya na ang mga tao ay parusahan. Ayaw niya na ang tao ay mapahamak, mga kapatid. He's giving chance to the people to repent and to come to Him and to return to Him, brethren in Christ. And what is that? That is being nice. Kaya kung ang Diyos nga ay very nice sa mga makasalanan, how much more sa atin na mga anak ng Diyos, born again Kristyano at mananampalataya, ang hindi natin maranasan
ang kanyang kabaitan, mga kapatid. Kaya lagi kong sinasabi, nasabi rin nga po ni Apostle Paul, kung noon nga mga makasalanan pa tayo ay ibinuhos na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ngayon pa kaya sa kapampangan nga ngeni pa, mga kapatid, tandaan po natin God is so nice sa buhay ng bawat isa sa atin. And last point, 7 point, praise Him for He is good to us. Ito po ang isang mabuti na ating pong dapat panghawakan. Sabi nga ng aming pag-aaral sa theology, Satan is bad and bad all the times. God is good and good all the times. Kaya God is good all the times. At isa po ito sa mga covenant. Ibig sabihin, pag covenant, pag testament, pag sinasabing agreement, brethren in Christ, no one can destroy it and no one can alter it, brethren in Christ. Kasi ang sabi po sa Jeremiah, brethren in Christ, I will make a new covenant with them. I will never stop doing good. I will never stop doing good. Meaning to say, magkulang man tayo, magkamali man tayo, magkasala man tayo, it will not change the covenant, the vow, the agreement, the testament we have in God. He still never stop doing good sa ating mga buhay. Kaya napapansin nyo po, mga kapatid, na ang Diyos ay laging mabuti sa atin. Kasi ang kabutihan ng Diyos hindi po base sa ating ginagawa, base sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung magiging mabuti lang ang Diyos sa ating kapag naging mabuti tayo sa Kanya, ay hindi natin mararanasan ng oras-oras, araw-araw ang kabutihan ng Diyos. But the goodness of God ay laging available and He will remain good sa bawat isa sa atin. No matter what, no matter how, what we have, who we are, God is still good sa buhay ng bawat isa sa atin. I mentioned earlier sa Philippians 1:6, brethren in Christ, He who began a good works in us, walang iba kundi ang Diyos. And remember that once He started goodness sa atin, He will fulfill it until to the coming of our Lord Jesus Christ. Lulubusin niya ang kanyang kabutihan. Kaya tulad ng sinabi ko, bakit ikaw, ako, tayong lahat, tayong mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, bakit tayo naging mabuti? Kasi may Diyos na naging mabuti at nagpasimula ng kabutihan sa atin, mga kapatid. Kaya wala na tayong dapat ipag-alala, ikabahala, ikatakot, ipangamba kapag kaman tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay, nararanasan sa buhay, kinakaharap sa buhay. Bakit? Kasi God will be good, God is good, and He will remain good, and He is good forever, brethren in Christ. And to sum up of our today's message, let us give thanks to the Lord and our today's promises. We acronym the word lacking because once we have Christ in our hearts, we will not be in lacking anymore. Praise God. First point, praise Him for He is loving to us. Second point, praise Him for He is attentive to us. Third point, praise Him for He is compassionate to us. Fourth point, praise Him for He is kind to us. And fifth point, praise Him for He is intimate to us. Sixth point, praise Him for He is nice to us. And seventh point, last point, praise Him for He is good to us. These are the acronym of the word lacking, L-A-C-K-I-N-G, loving, attentive, compassionate, kind, intimate, nice, and good to us, brethren in Christ. And we have a lot of reasons para po natin siya papurihan, para natin siya pasalamatan, mga kapatid. And we don't have enough and sufficient word to say give thanks dahil hindi po mabilang ang mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. And our today's grace, ayon sa biyaya ng Diyos,
tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil siya ay naging maawain, mahabagin at mabuti sa lahat ng panahon. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ayon sa biyaya ng Diyos, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil siya ay naging maawain, mahabagin at mabuti sa lahat ng panahon. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan, at kabaitan sa aming mga buhay. We thank you for your protection because you've covered us with your precious blood. Sa aming paggising, taglay-taglay namin lagi ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank you also, Father, for your provision dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang sa araw-araw. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Thank you, Jesus, dahil sa bawat umaga ay may panibagong lang biyaya kayo at may panibagong lang pagpapala kayo sa bawat isa sa amin. That's why, Lord, we expect as your children that we will receive all the blessings that you have stored and prepared to each and every one of us today. Thank you also, Father, for blessing us sa buong aspeto ng aming buhay because you blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially. And salamat, Jesus, dahil kami ay minsan pa magiging daluyan ng pagpapalat biyaya sa lahat ng tao. Una, sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, sa kumpanyang aming pinagtatrabahoan at sa negosyo na aming pinangangasiwaan. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nakikinig whenever they have prayers. Lord, we hold on to your promise that whatever we ask to the Father in your name, everything will be given unto us. That's why, Lord, we ask all of this to the Father in your wonderful name, Jesus, na kung may nangangailangan ng kaligtasan, grant them salvation. Kung may nangangailangan ng kagalingan, grant them healing. Kung may nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Kung may nangangailangan ng katugunan, grant them your provision. Kung may nangangailangan ng gabay, grant them your guidance and wisdom. At whatever they are praying for, Lord, I decree in your name that everything will be granted unto them. Thank you, Jesus, dahil tunay nga po na we have a lot of reasons to give you thanks, to praise you, Jesus, dahil marami na po kayong ginagawang mabuti at gagawin pang mabuti sa aming mga buhay. Maraming salamat, Jesus, dahil tunay nga po na you never changes. Once you started goodness sa buhay po namin, ito ay gaganapin mo hanggang sa muling pagparito mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.